Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyo, Ama. Muli namin nasapit ang banal na pagsamba. Salamat ng napakarami sa aming mga pagsamba, Ama. Lagi kang nadarama ng iyong mga anak. Palibhasa'y batid mong kailangan ka namin. Sa ganito naming mga pagtitipon, lagi mong inaaliw ang aming mga puso. Salamat ng napakarami, Ama. Nakikita mo ang aming pangangailangan. Binibiyaya mo ang aming pagal na kaluluwa. Binibigyan mo ng kasiyahan ang aming mga puso. Minsan pa'y napatunayan namin ang kadakilaan ng iyong mga pangako. Muli ka naming nasumpungan sa pagsambang ito. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Paging dapatin mo sanang muli ang iyong mga anak. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Lingapin mo ang aming mga pagsamba. Pinupuri ka ng iyong mga hinihirap. Salamat ng marami. Halos 1 linggo ang muling lumipas sa buhay namin. Iningatan mo kami, tiniligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. May buhay kami at may lakas hanggang ngayon. Salamat po ng marami sa iyo. Sa harap ng mga pagsubok ay inalalayan mo kami. Bigyan mo ng lakas ang iyong mga anak para magpatuloy kami sa aming mga paglilingkod. O aming Ama, di namin kayang tumbasan ang lahat ng kabutihan mo. Ang aming magagawa, aming Ama, ay laging mangako sa iyo na sa abot ng aming buong makakaya. Hindi namin iiwan ang mga pagsamba. Pagpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang aming maranasan, ano man ang aming masagbupa, hindi kami uuro, hindi kami tatalikod. Maawa ka lamang sa amin, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo kaming bibitiw. Patuloy mong lingapin ang aming mga abang kaluluwa. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat po ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin, sa pagtulong mo sa amin araw-araw, sa pagpapalakas mo sa amin sa panahon ng paghihina. Salamat po, hindi mo kami pinapabayaan. O aming Panginoon, sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Pakitanggapin mo kami lahat, Panginoon, at maawa ka po. Huwag kang aalis sa aming pagtitipon hanggang sa matapos po ang aming pagsamba. Mapalagi ka sa amin. Ama, lubos ang aming pag-asa. Narinig mo po ang aming mga panalangin at pinaspasan mo ang iyong mga anak. Nakahanda kami ngayon na makinig ng iyong mga salita. Pagkain ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo po, isa-puso namin ang lahat ng aming maririnig. Higit po sa lahat, ito'y ibuhay ng iyong mga palagi kaming matibay na nakaunat sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Palagi kaming nangahawak sa mga aral na kanilang itinuturo sa amin. Mamalagi kami sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Paggalang po namin inihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid, wala po nang tawagin tayo nito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ay natutunan po natin ang pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang higit sa anumang bagay sa mundo. Kasanayan na po natin at
laging pagpauna, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita sa maraming mga pagtatalaga sa mga sinisikap din natin maging aktibo, pagtulong, at ibang gawain na may kinalaman sa ating kaligtasan. At kahit pa makaranas tayo ng iba't ibang pagsubok at mga hadlang, hindi ito nagiging dahilan para tayo ay mawalan ng pag-asa at tumigil. Sa tulong at awa po ng Diyos, pagtatagumpayan po natin ang lahat ng ito at nagpapatuloy patungo sa kaligtasan. Bakit po ganito katatag ang ating pananalig? Bakit po natin natitiyak na ang iglesyang ito na ating kinaaniban ang siyang tanging paraan sa kaligtasan? Bakit tayo panatag na maliligtas? Makapananahan sa bayang banal? Ganito rin ba ang pananalig ng mga unang Kristiyano? Ano ang matibay na saligan ng pag-asa at pagtitiwala ng mga Kristiyano noong unang siglo sa buhay na ito at sa buhay na darating? Ang pagkatawag o pagkahirang sa kanilang Diyos. Alin po yan? Yan ang kahalalan o ang karapatan sa paglilingkod sa Diyos at sa kaligtasan. Ano ang panawagan ng mga apostol sa mga Kristiyano? Sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sa panahong Kristiyano, ano ang katunayan ang mga apostol at mga kapatid na kanilang pinangasiwaan ay kabilang sa mga tinawag at tinirang Diyos? 2 Pedro 1:19, ang sabi ni Apostol Pedro, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Ano po ang pinatutunayan ng mga apostol? Na ang mga taong tinawag at inirang ng Diyos upang maglingkod sa Kanya ay mayroong batayan mula sa Biblia. Hula o paunang pahayag ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo at ng mga propeta. Ito po ang tinatawag na kahalala. Ito ang matibay na salita ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano na sila'y tinawag at inirang ng Diyos. Makasabihin ng iba na hindi naman tayo kasama sa binabanggit ng mga apostol, kundi ang mga unang Kristiyano lang. Kaya ang tanong, tinawag at inirang din ba ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw? May pag-asa din ba sila sa Diyos at sa kaligtasan? Opo. May panatag na salita ng hula din ba ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na tulad ng mga unang Kristiyano? Meron. Sa Isaiah 62:11-12, yan ay hula ng Diyos patungkol sa Iglesia ni Cristo na ating pinabibilangan na tinatawag ng Biblia, anak na babae ng Siyon. Ang Siyon ay tumutukoy din po sa Iglesia ni Cristo ayon sa mga Bible scholar. Ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay tinawag ni Apostol Pablo na babae o dalagang malinis. Yan ay nakasulat sa 2 Korinto 11. Kaya ang anak na babae ng Siyon ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Isa lamang po ito sa maraming hula na nagpapatotoo sa ating kaalaman. Bayan din ba tayo ng Diyos? Opo. Malinaw ang sabi ng Biblia. Ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikaw ay tatawagin hinanap. Bayang hindi pinabayaan. Alin ba tinubos o binili ng dugo ng Panginoong Kristo? Binabanggit dito ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon.
Alin ba ang tinubos o binili ng dugo ni Kristo? Alam na natin yan, mga kapatid. Sa Gawa 20:28, sasali ni Ginoong Lamsa ang Iglesia ni Kristo. Kaya napakatibay ng ating saligan sa pag-asa sa Diyos at sa kaligtasan. Di ba, mga kapatid? Ang saligan natin ay hindi opinyon ng sinuman. Hindi haka-haka. Hindi palagay. Hindi tayo nagbabakasakali. Tiyak na tiyak po natin ang ating saligan, ang ating batayan sa pag-asa sa kaligtasan. At napakatibay. Sa hula pa lang, pinatunayan na ng Diyos. Ang Iglesia ni Kristo na ito ay bayan niya. Inubos. Kaya siguradong ligtas. At pinangakuan niya na hindi niya pababayaan. Bayang hindi pinabayaan yan ang sabi ng Diyos sa kanyang ulat. Pero ano ang dapat gawin upang hindi tayo pabayaan ng Diyos? Ano kondisyon ng Diyos na itinakda niya na dapat nating gawin? Sa unang Samuel 12:22 at 24, ang sabi ng Biblia, manatili kayong tapat sa Kanya, sa Diyos. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Napansin ba ninyo, mga kapatid? Tatlong mahalagang bagay ang ipinagagawa ng Diyos sa atin upang huwag niya tayong pabayaan. Ano-ano yun? Una, ang sabi, manatili kayong tapat sa Kanya. Kaya dapat tayong maging masunuri sa lahat ng Kanyang mga kautusan. Lagi nating ipagpauna kung ano kalooban ng Diyos. Higit sa sariling kagustuhan natin, higit sa kagustuhan ng sino man na ating pinahahalagahan. Kasi tayo, meron tayong pinahalagang mga tao na hindi natin kayang tanggihan. Meron tayong mga kinikilala at iginagalang ng mga tao na pagka sila'y nagsalita o sila'y merong sinabi sa atin, hindi tayo makatanggi. Ginagawa natin kung ano gusto nila. Pero kung labag na sa kalooban ng Diyos, kung ito'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi natin gagawin. Hindi natin pahihigitin ang pagbibigay, kasiyahan sa tao kaysa pagbibigay lugod sa Diyos. Ang Diyos ang dapat nating bigyan ng kaluluran. Yan ang katapatan sa Diyos. Hindi natin pwedeng ibigay sa iba. Ikalawa, ang sabi pa ng Biblia, paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Kaya huwag natin pababayaan ang makapagsamba at pagpupuli sa Diyos. Huwag din po itong ipagpapalit sa anumang bagay na pinagkakaabalan ng tao. Minsan kasi, pag nataon sa pinahahalagaan ng tao, yung pagsamba, nawawala ng pagpapahalaga sa pagsamba. Inuuna yung anumang bagay o anumang okasyon na sa isip ng tao ay mahalaga sa kanya. Meron pa bang hihigit sa halaga sa Diyos? Ayaw ng Diyos ng kalahating puso. O meron siyang kaagaw. Pag naglingkod tayo sa Diyos, siya lang ang paglilingkuran. Ayaw ng Diyos na meron tayong ibang pinapamit. Ang gusto ng Diyos paglilingkod ay buong puso. Ikatlo, ang sabi, lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Marami kong kabutihang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Diba, mga kapatid? Hindi natin kayang bilangin niya. Wala pa sa pasimula ng ating buhay. Kailangan lagi nating alalahanin lahat ng kabutihan. Bakit? Bakit mahalaga na lagi nating kinukunita yung mga kabutihang ginawa ng Diyos sa atin? Binabalik tanaw natin yun kasi magsisilbing inspirasyon sa atin.
Lalo na sa panahon ng mabibigat na mga suliranin. Na tayo minsan nanghihina. Parang nawawala ng pag-asa. Pag naalaala natin yung mga kabutihan ng Diyos, di ba nagpapanibagong sigla tayo. Bigla tayong lumalakas. Yung ating mga naging karanasan. Yung mga himala ng Diyos sa buhay. Ito sana ang marating na uri ng bawat isa sa ating mga tapat sa Diyos. Na makapalan po natin. Pagkat nakabahagi tayo sa pagsusubo ng Diyos sa mga huling araw. Nagkaroon tayo ng matibay na saligan ng pag-asa sa Diyos at kaligtasan. Apaman at hamak ang marami sa atin. Basta sa atin naman ang pinakamahalagang biyaya ng Diyos. Ewan ko na lang sa iba. Meron bang nasa atin ngayon na pagsambang ito? Na meron pang mas mahalagang biyaya sa Kanya? Mahalaga din sa buhay natin ng mga biyayang material na bagay. Habang tayo narito sa mundo. Pero wala nang ihigit pa sa halaga ng biyaya ng Diyos, yung biyayang spiritual, yung kahating kahalalan, yung ating karapatan sa paglilingkod sa Kanya. At dahil dito'y nagkaroon din tayo ng matibay na pag-asa sa kaligtasan. Kaya marapat lamang po na bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang pagkatawag sa atin ng ating kahalagan. Paano natin ito gagawin? Paano natin patutunayan ang pagpapahalaga sa ating kahalagan? Paano natin patutunayan ang katapatan sa Diyos? 2 Korintos 6:4-6, sabi sa lahat ng paraan, sinisikap namin ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Paano? Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kabigatian, at mga kagipitan. Mga kapatid, hindi nga ba't ganito nga ang ginagawa ng marami sa atin? Mga kahirapan, kabigatian, at mga kagipitan, bunga ng pag-uusig at pag-api. Ating sinagupa. Pero matyaga tayong nagtiis. Hanggang ngayon ay narito tayo. Saan-saan napadpad ang marami. Yung iba'y nagtatago. Meron tayong mga kasamang hanggang ngayon ay nagtitiis sa pilang buwan. Pero hindi tayo tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin pinabayaan ang pagsamba. Nagsisikap pa rin tayo na mabuhay sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong susuko, mga kapatid. Huwag tayong bibitiw. Ano pa? Paano pa natin patutunayan ang katapatan sa Diyos? Ang sabi, namuhay kami ng malinis. May kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag. Kaya hindi kami tumitigil ng pagtuturo at pagpapaalala tungkol sa malinis na pagbuhay. Paano yun? Sundin natin lahat ng mga kautusan ng Diyos. Wala tayong pipiliin, huwag tayong mabubuhay na ang binibigyan kasiyahan ay ang ating sarili. Nabuhay tayo na ang binibigyan lugod ay ang Diyos. Paano natin ito magagawa? Hindi natin ito kaya sa ganang ating sarili. Bilang mga taong mahihina, anong dapat gawin upang magawa natin magtiis na matyaga at mabuhay ng malinis para lagi nating mapatunayan ang katapatan sa Diyos? Gawin natin ang ginawa ng lingkod ng Diyos. Ang sabi niya sa Awit 73, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Tao kasi, pag may kailangan, nagsisikap na maging malapit kanino? Sa kapwa niya. Yung sa kapwa niya na kinikilala niya, kapangyarihan, may influensyang tao, mayaman. Doon siya lumalapit, di ba? Yun ang normal na ginagawa ng tao. Pero ang lingkod ng Diyos, na tapat sa Kanya, sinisikap niya maging malapit sa Diyos. Katulad ng lingkod ng Diyos na ito. Minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan.
ka nanganganlong ka, sabihin, dumidepende ka. Meron tayong inaasahan. Ang tao, normal na umaasa sa kapwa niyang tao, makapangyarihan. Pero tayo, bilang mga tao ng Diyos, ang inaasahan natin, ang pinanganganlungan natin ay ang Diyos. Ano pananalig niyang likod na ito ng Diyos? Sabi niya, kayo o Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailan. Mga kapatid, wala tayong hindi magagawa kung ang Diyos ang kasama natin. Gaano man karami ang mga suliranin, gaano man kabibigat ang mga pagsubok, gaano man kalubha ang mga kasapunan at iba't ibang kaguluhan at trahedya, lahat ay makakaya at malalagpasan natin sa tulong ng Diyos. Kaya ano ang iniaalok ng Diyos sa mga lingkod niyang nababagabag? Sabi 50-15, sabi ng ating Panginoong Diyos, kung kayo ay may baga, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Isipin ninyo mga kapatid kung gaano kadakila ang pag-ibig at pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Siya mismo ang umaalok sa atin kung kayo ay may bagabag. Ako lagi ang tawag. Sana narinig ito ng mga magulang. Maraming kabagabagan sa buhay. Mga magulang na laging iniisip kapakanan ng mga anak. Nag-aalala kung ano na ang magiging kalagayan ng mga anak. Laman ng panalangin ng mga anak. Tayong tumingil sa ating mga panalangin. Ang Diyos, lagi niyang hinihintay ang ating mga panalangin. Ang mga anak, kung kayo ay may bagabag, sabi ng Diyos, siya ang inyong tawag. Gusto niyong magkaroon ng magandang kapalaran? Gusto niyong magkaroon ng katuparan, ang pangarap ninyo sa buhay? Sa Kanya kayo lumapit. Magpanata kayo. Ano man ang hinahangad ng puso ninyo, takda ninyo ang panata. Tatakda ang oras na kayo ang ito nagtakda. Mawag kayo sa Ama. At sabihin ninyo kung ano ang inyong kailangan. Kung ano ang gusto ninyo. Pero kailangan gawin ninyo ang kondisyon niya para hindi niya kayo pabayaan. Mamalagi tayo sa katapatan siya. Malagi tayo sa pagsunod siya. Ano pa ang hinihintay natin? Mapit na tayo sa Diyos, mga kapatid. Binibigay namin sa inyong sandaling panahon upang kayo mismo ang manalangin sa Kanya. Para masabi ninyo sa Kanya ang inyong mga kabagabahan sa buhay. Mga kapatid, binabaka ang pag-uusig, mga kapag-aap. Sumbong ninyo sa Diyos ang mga kaapyang pinaranas. Paghihirap ng kalooban, unga ng mga pag-uusig, ng mga pagkutya sa atin at lahat ng mga tinitis natin sa mga panahon. Alam ba niyo kung ano sagot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Sa ikalawang Korinto 12:9, ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan. Narinig ba niyo yun, mga kapatid? Mga anak, mga kabataan, anong tulong ang kailangan niyo sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Apostol Pablo at ang mga unang Kristiyano ay naranasan ng mga nararanasan natin ngayon. Baka mas mabigat pa.
Pag-uusig. Maraming mga Kristiyano nung unang pinatay sa pagsik ng pag-uusig. Matakas, sisipagtago ang mga Kristiyano. Hindi nila pinabayaan ang pagsampa. Ano sagot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanilang mga panalangin noon? Sabi ni Kristo, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng pangangailangan natin. Ano man yun? Gaano man karami at kabibigat. Ang sabi niya, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan. Kaya anong naging pananalig ni Apostol Pablo dahil sapat ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ang sabi niya, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahirap. Kutyain, mahirapan, usigin at magpulis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Hindi nga ba't ito rin ang karanasan natin, mga kapatid? Bakit nga ba tayo nakapagpapatuloy sa kabila ng mga pinagdaanan at patuloy na pinagdadaan ng mga hirap at sakit sa mga pagtitiis ng mga pag-uusig at kagipitan? Dahil po sa lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Lalo na sa ganito nating mga pagsamba. Kaya anong dapat nating hilingin sa Diyos ngayon sa ating pagsampas? Sa awit 27, 9 at 14. Hindi ko na ipaliliwanag ang talatang ito, mga kapatid, sapagkat ito isang panalangin ng isang lingkod ng Diyos. Pero habang binabasa namin, ay isa puso po natin. Isipin natin, tayo ang nananalangin nito. Tayo ang nagsasalita nito. Sa Diyos, kalaki pang ating puso. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod nang dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos, ng aking kaligtasan. Mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Kayo mga kapatid, tayong mananalangin. Ama, narito ng iyong mga anak. Nangangayo, Papa, ang aming mga puso. Buong kababaang loob na lumalapit kami sa iyo. Naglay ang matibay na pag-asa na ngayon sa pagsambang ikay narito ka, Ama, kanina pa sa pagsisimula. Nakaantabay ka sa amin. Hinihintay mo ang aming mga panalangin. Narito na kaming magkakapatid. Maawa ka, Ama. Huwag mong ikublis sa amin ang mukha. Huwag kang magtatago sa amin. Kailangan ka namin. Wala kaming ibang pupuntahan. Wala kaming ibang inaasahan na makikinig sa amin at umuunawa sa aming kalagayan. Ikaw lamang aming Ama. Halika na sa piling namin. Sinabi mo, sapat ang tulong mo para sa aming pangangailangan. Lubos namin sinasampalatayanan ito. Ang lakas na dulot mo, lalo na sa ganitong pagsamba. Sapat, Ama, para kami muling lumakas at tumibay at lalong makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Basbasan mo na kaming lahat. Wala kang itatanggi sa amin.
Tulungan mo kaming lahat, Ama, na lalo namin mapagtapatan ang aming kahalagahan. Lalo naming pahalagahan ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Ano man ang aming masagbukan. Gaano man kabigat ang mga pagsubok, huwag kaming susuko, huwag kaming titigil, huwag kaming uurong. Lagi naming gunitain ang mga kabutihan mo kung paano mo kami pinagmalasakit sa mga lumipas na panahon ng aming buhay. Kung paano mo kami itinaguyod, kung paano namin natawid ang bawat araw sa panahon ng mabagsik na pag-uusig sa amin. Kung paano namin narating ang sandaling ito na patuloy na umaasa sa iyong kapangyarihan. Salamat ng marami sa iyo. Hindi namin palilip ang lahat ng kabutihan mo. Maawa ka sa iyong mga anak. Lingapin mo kami, magkakapatid. Tulungan mo po kami na lalong maging tapat sa iyo. Ikaw ang lagi namin mabigyan ng kaluguran sa aming buhay. Sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Pamumuhay na laging nakasalig sa iyong mga aral. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Pag natatanaw mo kami nanginginig, palalakasin mo kami. Pag nakikita mo kami, na halos matapa sa bigat ng aming mga dalahin. Iunat mo yung kamay, abutin mo kami, ibangon mo kami. Tulungan mo kaming lahat na sa harap ng maraming kasamaan at pain ng Diyos. Manatiling matatag na nagtatagumpay kami sa pamamagitan ng patuloy ng pagsasakaluparan ng iyong mga katuwiran. Ama namin Diyos, maawa kang pagalingin ang mga may sakit. Kung mayroong nasa pagamutan, ibangon mo sa banig ng karamdaman. Patuloy mong lingapin ang lahat ng mga anak mong inuusig at inaapi. Saan man naroon, lagi mo silang alalahanin. Sa gipit nilang kalagayan, talingain mo at lingapin ang kanilang buhay. Ang mga nagtitiis sa bilangguan, tulungan mo po dumating ng araw ng kanilang paglay. Higit sa lahat ang naiwang pamilya ng kapatid na Irano Manalo. Saan man naroon, huwag mo silang pababayaan. Ingatan mo sila. Manatilihin mo ang pag-asa sa iyong mga pangako. Lubos ang aming pananalig, Ama. Minsan pa'y narinig mo ang aming mga pananalig at muli mong binasbasan ng iyong mga anak. Inihiling na po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.